Si Elizabeth Leiston ay isang prinsesa na biglang tinawag ng kanyang kasintahang si Prinsipe Fred sa isang banquet hall. Sinabi nito na pinapawalang bisa na niya ang kanilang kasunduan sa kasal dahil naniniwala siyang itinulak ni Elizabeth pababa ng hagdan ang pinakamamahal nitong si Sylvia Lockett. Sa madaling salita, gusto niyang papanigan si Sylvia. Walang ideya si Elizabeth kung ano ang sinasabi nito dahil wala naman talaga siyang ginawang ganoon. Ngunit masyadong puno ng sarili si Fred para pakinggan kahit isang salita ang kanyang paliwanag. Kaya bukod sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasunduan sa kasal, hinatulan pa siya nitong ikulong sa dungeon. Matagal ng kasintahan ni Fred si Elizabeth sa puntong ito at buong puso siyang nakatuon sa kanilang relasyon at ginawa ang lahat ng makakaya niya upang pagbutihin ang kanyang sarili upang masuportahan ito. Nauwi pa nga sa siya ang gumawa ng napakaraming tungkulin na dapat ay trabaho ng prinsipe at ni minsan ay hindi niya ito kinwestiyon noon. Palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang maid na huwag magpuyat dahil masama iyon sa kanyang kalusugan. Ngunit sinasabi ni Elizabeth na kailangan lang niyang tapusin ang isa pang ulat dahil masyadong abala ang prinsipe sa isang meeting para gawin iyon. Ngunit ang meeting na tinutukoy niya ay mas kahawig ng isang party kaysa isang obligasyon. Ibig sabihin, ipinasalang ng prinsipe ang lahat ng trabaho nito kay Elizabeth upang makapaglibang siya. Sa puntong ito, pilit pa rin kinukumbinsi ni Elizabeth ang sarili na normal lang ang lahat ng ito. Kaya sinabi niya sa kanyang maid na ayos lang sa kanya ang sitwasyon dahil mas mabilis naman niyang natatapos ang mga gawain kapag wala ang prinsipe. Isa pa, hindi niya ito ginagawa para lamang kay Fred kundi para sa kapakanan ng mga mamamayan dahil ayaw niyang sila ang magdusa kapag napapabayaan ang mga ganitong usapin. Bukod sa pag-asikaso sa lahat ng political affairs ng prinsipe, si Elizabeth din ang namamahala sa isang kumpanyang kilala bilang Funnel Corporation at napakaganda ng takbo nitong mga nakaraan. Kaya plano niyang palawakin pa ito upang makapag-hire ng mas maraming empleyado. Ang tunay na dahilan kung bakit niya itinatag ang kumpanyang ito ay upang makapagbigay pabalik sa komunidad at magamit ito sa mga philanthropic activities upang matulungan ang mahihirap. Dahil sa lahat ng kanyang kabutihan, naging napakapopular si Elizabeth sa mga mamamayan ng bayan at sinasabi nilang nais nila siyang pasalamatan ng personal sa lahat ng kanyang naitulong. Ngunit palaging nahihiya si Elizabeth na tumanggap ng direktang papuri. Kaya hindi niya kailanman ibinunyag na siya ang nasa likod ng Funnel Corporation. Dahil dito, walang nakakakilala sa kanya habang naglalakad siya sa bayan at kontento naman siya sa ganitong sitwasyon dahil ang tanging hangarin niya ay mapasaya ang mga tao at wala siyang pakialam kung makatanggap man siya ng papuri o pagkilala. Kinabukasan, habang abalang-abala si Elizabeth sa isa na namang malaking tambak ng mga papeles, sa wakas ay bumangon na ang prinsipe at pumasok sa kanyang opisina upang sabihin na ang Jocko Corporation, ang mga nag-imbita sa kanya sa party noong isang araw, ay humihiling ng access sa Royal Treasury upang mapalawak ang kanilang negosyo. Kaya gusto nitong ipagawa kay Elizabeth ang mga kinakailangang papeles para rito. Ngunit agad na sinabi ni Elizabeth na hindi niya aaprubahan ang ganoong kahilingan. Sinuri na niya ang Jocko Corporation at nalaman niyang matagal na itong nagtatago ng malaking bahagi ng kanilang kita sa mga financial records. Kaya kung bibigyan sila ng access sa Royal Treasury, walang duda na ganoon din ang gagawin nila roon. Naiinis ang prinsipe nung marinig iyon dahil gusto niyang magpasikat sa kanyang mga bagong kaibigan. At kapag tinanggihan ni Elizabeth ang kanilang kahilingan, masisira ang reputasyon niya sa mga ito. Kaya sinabi niya kay Elizabeth na sundin na lamang ang kanyang utos dahil isa lamang itong kanyang kasintahan. Ngunit hindi umatras si Elizabeth dahil alam niyang nasa panig niya ang mga batas at ang pagsang-ayon sa ganoong kahilingan ay makakasira sa reputasyon ng buong maharlikang pamilya. Kaya walang anumang masasabi si Prinsipe Fred na makapagpapabago ng kanyang isip. Dahil dito, galit na umalis ang prinsipe, at nang makaalis na ito, tinawag ni Elizabeth ang kabalyero ni Fred na si Robert at nakiusap na bantayan ang prinsipe upang hindi ito malinlang ng mga taong may masasamang balak. Naiintindihan ni Robert ang ibig niyang sabihin at sinabi nitong marahil ay pagod lamang ang prinsipe mula sa biyahe kaya hindi nito napag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Umaasa si Elizabeth na ganoon nga ang nangyari dahil ang ideya ng pagbibigay sa isang grupo ng mga tiwaling opisyal ng direktang access sa Royal Treasury ay madaling magdulot ng pagbagsak ng kaharian. At determinado si Elizabeth na pigilan iyon sa anumang paraan. Dahil kapag bumagsak ang isang kaharian, ang mga karaniwang mamamayan ang siyang higit na nagdurusa. Maya-maya pa, naghahanda ng umalis si Elizabeth dahil matapos niyang tapusin ang lahat ng trabaho para sa araw na iyon, sa wakas ay magkakaroon na siya ng matagal na niyang hinihintay na pahinga. Kaya inutusan niya si Michelle na ihanda ang kanyang karwahe dahil nais niyang sulitin ang bawat minuto. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang dumating ang kanyang ama sa opisina upang kausapin siya.
Ipinabatid nito kay Elizabeth na may ipinatawag na emergency meeting tungkol sa kamakailang pagdami ng aktibidad ng mga halimaw at kinakailangang dumalo roon ang hari. Kaya bilang kanang kamay ng hari, kailangan ding sumama ng kanyang ama. Tinanong ni Elizabeth kung kailan gaganapin ang pulong at sinabi nitong sa susunod na linggo pa, ngunit napakasamang balita iyon dahil sa susunod na linggo rin nakatakdang idaos ang anniversary party ng kaharian. Sinabi ni Elizabeth na wala silang magagawa kundi kanselahin ang pagdiriwang, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi na maaari iyon dahil ang mga panauhing manggagaling pa sa malalayong lugar ay malamang na nasa biyahe na. Kaya sinabi nitong matutuloy ang party gaya ng plano. Hindi makita ni Elizabeth kung paano iyon mangyayari kung parehong wala ang hari at ang chancellor, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na personal na ipinagkatiwala ng hari kay Elizabeth ang lahat ng may kaugnayan sa pagdiriwang. Nagulat si Elizabeth nang marinig iyon at sinubukan muna niyang tumanggi, ngunit sinabi ng kanyang ama na lubos ang tiwala ng hari na magiging maayos ang lahat kung siya ang mamamahala, at wala itong ibang taong pinagkakatiwalaan ng higit pa sa kanya. Kaya nakiusap ang kanyang ama na tanggapin niya ang tungkulin. At sa paraang iyon ng pagkakasabi nito, wala na ring gaanong pagpipilian si Elizabeth. Bahagya siyang nalungkot dahil hindi na niya magagawang sulitin ang kanyang day off, ngunit wala siyang oras para isipin iyon dahil napakarami pa niyang kailangang gawin upang matiyak na magiging matagumpay ang anniversary party. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, sumilip si Michelle sa bintana at nakita si Prinsipe Fred na hayagang nakikipaglandian kay Sylvia Lockett. Labis siyang nabigla sa kung gaano kalantaran ang ginagawang panloloko ni Fred kay Elizabeth. Ngunit wala namang pakialam si Elizabeth dahil karaniwan lamang para sa isang prinsipe ang magkaroon ng higit sa isang consort. Wala rin naman siyang sama ng loob kay Sylvia, ang tanging ikinababahala lamang niya ay kamakailan pa lang itong nampa ng isang marangal na pamilya at hindi pa nito natututuhan ng tamang etiquette sa pakikitungo sa mga miyembro ng maharlikang pamilya, ngunit sa palagay niya ay hindi naman iyon magdudulot ng anumang problema. Kalaunan ay inanyayahan ni Elizabeth si Sylvia na uminom ng tsaa kasama niya sa kanyang silid. Doon ay magalang niyang binalaan si Sylvia na kung nais nitong ituloy ang relasyon nito sa prinsipe, kailangan nitong maunawaan na ang kanyang pag-uugali ay maaaring makaapekto hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa reputasyon ng prinsipe at ng buong kaharian. Pagkatapos ay itinuro ni Elizabeth ang sugat na kasalukuyang nasa binti ni Sylvia. Binanggit niya ito dahil nalaman niyang nakuha ni Sylvia ang sugat na iyon habang namamasyal kasama ang isang maharlika na hindi ang prinsipe. Isa si Elizabeth sa isang tunay na kagalang-galang na babae, kaya hindi niya tahasang tatawagin si Sylvia na isang babaeng may dalawang karelasyon. Tutal, halos ganoon din naman ang ginagawa ng prinsipe sa kanya. Kaya wala siyang pakialam sa magulong relasyon ng dalawa, ngunit ang mahalaga sa kanya ay ang reputasyon ng kaharian. Dahil dito, sinabi niya kay Sylvia na tigilan na ang pagtataksil sa prinsipe mula ngayon. Yumuko lamang si Sylvia at humingi ng paumanhin, ngunit habang palabas ito ng silid ni Elizabeth, kitang-kita sa mukha nito ang matinding pagkainis dahil nahuli siya ni Elizabeth. Nagkataon namang dumaraan si Prinsipe Fred sa sandaling iyon. Kaya nakaisip si Sylvia ng paraan upang makaganti kay Elizabeth at nagpas siyang magpanggap na biktima sa harap ng prinsipe. Agad siyang umiyak at nagkunwaring natamba sa harap nito. Nang tanungin siya ng prinsipe kung ano ang nangyari, itinuro niya ang sugat sa kanyang bukong-bukong at sinabi nitong si Elizabeth ang may kagagawan nito. At dito bumalik ang kwento sa kasalukuyan, sinubukan ni Elizabeth na ipaliwanag na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng prinsipe. Bukod pa rito, sinabi rin niyang hindi ito dapat gumawa ng ganoong eksena dahil may mga panauhin silang mula sa iba't ibang kaharian na dumalo sa pagdiriwang. Ngunit wala iyong epekto kay Prinsipe Fred at agad nitong iniutos na ikulong si Elizabeth sa dungeon dahil umano'y nagtangka itong patayin ang kanyang minamahal. Hindi pa rin nauunawaan ni Elizabeth kung ano ang nangyayari, gayon din ng mga gwardya. Ngunit dahil si Robert ang personal na kabalyero ng prinsipe, hindi siya nag-atubiling pigilan si Elizabeth. Habang sapilitang iniluluhod siya sa sahig, nisalayan ni Elizabeth ang mapanuksong ngiti ni Sylvia, at agad niyang napagtanto na sinadya siyang pag-initan at ipitin ito sa kasalanang hindi niya ginawa. Halos lahat ay alam na walang katotohanan ang nangyayari. Ngunit dahil wala sa kaharian ng hari at ang ama ni Elizabeth, ang prinsipe ang may pinakamataas na kapangyarihan sa kastilyo sa mga sandaling iyon. Kaya walang sino mang gwardya ang kayang sumuway sa kanyang utos. Dahil dito, tahimik na lamang na pumayag si Elizabeth na makulong muna sa dungeon. Makalipas ang ilang panahon, nakarating sa hari ang balita at nalaman ng ama ni Elizabeth ang nangyari sa kaharian habang wala sila. Labis na namangha ang hari sa katangahan ng kanyang anak dahil hindi niya kailanman inakalang ipapakulong nito si Elizabeth, ang pinakamahusay na babae sa buong kaharian, dahil lamang sa walang basehang akusasyon.
Nais niyang bumalik kaagad upang palayain si Elizabeth at pagsabihan ang kanyang anak. Ngunit dito nalaman na wala palang pakialam ang ama ni Elizabeth sa kanya dahil nang malaman nitong walang katarungang ipinakulong ang kanyang anak, ang una nitong ginawa ay kumbinsihin ang hari na huwag nang bumalik dahil ayaw nitong magsayang ng oras para kay Elizabeth. Sa madaling salita, hinayaan na lamang niya ang kanyang anak na harapin ang lahat ng mag-isa. At pumayag naman ang hari dahil inakala nitong alam ng ama ni Elizabeth kung ano ang pinakamabuti para sa sariling anak. Samantala, lumipas ang isang buwan habang nakakulong si Elizabeth. Noong una ay umaasa siyang sa wakas ay makakapagpahinga na siya mula sa lahat ng kanyang responsibilidad. Ngunit kahit ipinakulong siya ng prinsipe, nagawa pa rin itong ipasa kay Elizabeth ang lahat ng kanyang mga gawaing administratibo. Makalipas pa ang ilang sandali, bumaba si Michelle upang dalawin si Elizabeth habang gumagamit ng magic upang itago ang kanyang presensya upang walang makapaghinala. Pagdating niya, gumamit si Elizabeth ng hypnosis magic upang patulugin ang gwardyang nagbabantay. Pagkatapos ay tinanong niya si Michelle kung ano na ang nangyayari dahil sigurado siyang nakarating na sa kanyang ama at sa hari ang balita at inaasahan niyang babalik ang mga ito upang ayusin ang lahat. Ngunit sinabi ni Michelle na ang mismong ama ni Elizabeth ang nagpasyang pabayaan siyang harapin ang lahat ng mag-isa. Labis na tinamaan si Elizabeth nang marinig iyon dahil palagi na lamang siyang iniiwan ng kanyang ama upang akuin ang lahat ng mahihirap na trabahong ayaw nitong gawin. Ngunit hindi pa roon natatapos ang masamang balita dahil sinabi rin ni Michelle na sinimula na ring pakialaman ng prinsipe ang kanyang kumpanya. Ipinapakalat nitong ang Funnel Corporation ay pinamamahalaan ng isang taksil at balak nitong palitan ang lahat ng executive na pinili ni Elizabeth ng sarili nitong mga tauhan. Napagtanto ni Elizabeth na napakasama nito dahil tiyak na sisirain ng hanggal na prinsipe ang kumpanya at ilalagay sa alanganin ang buong kaharian. Ngunit hindi maintindihan ni Michelle kung bakit iniisip pa rin ni Elizabeth ang kapakanan ng isang kahariang tinuring lamang siyang isang maginhawang kasangkapan kahit matapos ang lahat ng nangyari sa kanya. Inamin ni Elizabeth na talagang nakakagalit isipin ang ginawa sa kanya ni na Prinsipe Fred at Sylvia Lockett, pati na rin ang katotohanang tumanggi ang sarili niyang ama na tulungan siya. Ngunit sinabi niyang wala namang kasalanan ng mga ordinaryong mamamayan, kaya ayaw niyang sila ang magdusa. Gayunpaman, mayroon pang isang bagay na kailangang ipaalam si Michelle. Sinabi nitong ang prinsipe at ang mga malalapit nitong kasamahan ay nagpapakalat ng mga walang basehang tsismis na inaakusahan si Elizabeth ng pagtatangkang patayin si Sylvia at agawin ang buong kaharian. At kahit wala itong naipakitang kahit anong ebidensya, agad na pinaniwalaan ng mga tao ang mga kasinungalingan at sinimulan nilang suran ang pangalan ni Elizabeth sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa niya para sa kanila. Iyon na ang huling patak na nagpuno sa kanyang pagtitimpi. Kaya sa unang pagkakataon, sinabi ni Elizabeth na sapat na at nagpas siyang hindi na siya magpapakahirap para sa kahariang ito kahit isang sandali pa. Sinuntok niya ang pader upang mailabas ang kanyang galit at nagpasalamat siya kay Michelle dahil iminulat nito ang kanyang mga mata at ngayon ay napagtanto na niya kung gaano siya naging hanggal. Kaya pala niyang makatakas sa kulungang iyon anumang oras dahil napakalakas ng kanyang magic. Kaya sinabi niya kay Michelle na sa wakas ay iiwan na nila ang kasuklam-suklam na kahariang iyon. Ang lahat ng nilalang sa mundong ito ay nagtataglay ng mana, at iilan lamang ang may kakayahang kontrolin ito upang magpatawag ng tinatawag na divine artifacts. Maaaring maging anumang bagay ang divine artifacts, kabilang ang mga espada at sibat. Ngunit sa kaso ni Elizabeth, ang kanyang divine artifact ay nagpapakita bilang 7 grimoires. At isa sa mga grimoires na iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang itala at gamitin ang anumang uri ng magic. Nang dumating ang oras ng kanyang pag-alis, lumikha muna siya ng isang ice clone ng kanyang sarili upang hindi agad mapansin ng iba na nakatakas na siya. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa tahanan ni Viscount Lucas ng karatig na imperyo. Naalala ni Lucas ang nangyari sa party, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa ng prinsipe ang isang napakahangal na desisyon dahil kahit ang isang tunay na mangmang ay makikita na si Elizabeth ang nasa likod ng karamihan sa mga tagumpay ng kaharian sa nakalipas na ilang taon. Nais talaga niyang magkaroon ng isang taong kasing husay ni Elizabeth sa kanyang panig. At habang iyon ang iniisip niya, bigla namang dumating si Elizabeth sa kanyang harapan. Labis siyang nagulat nang makita ito at tinanong kung ano ang sadya nito. Ipinaliwanag ni Elizabeth na sawang-sawa na siyang gamitin ng kaharian kaya nais niyang humingi ng asylum sa imperyo. Agad na napagtanto ni Lucas na isa itong napakalaking oportunidad, kaya pumayag siyang tanggapin si Elizabeth sa imperyo, ngunit tinanong niya kung ano ang balak nitong gawin habang naroon. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ang kanyang paghihiganti ay sisirain niya ang lahat ng sarili niyang itinulong buuin para sa kaharian. Dito nagtapos ang episode 1, mag-subscribe upang hindi ninyo ma-miss ang susunod na episode.